Okay mga bro, ayan, mayroon na naman akong isi-share sa inyo mga bro na ismas, no? So, problema niya, mausok, ayan. So, isi-share ko lang to sa inyo para kung sakaling ismas man ang motor nyo. So, pagka mausok na, so alam na nyo kung ano yung dapat gawin, ano ang dapat palitan. Okay, so pandarin muna natin mga bro para makita nyo. Okay, ayun mga bro, no? Sobrang lakas na ng usok, no? Pero sa under ng makina mga bro, eh, okay naman. Wala naman siyang ingay, wala naman ibang problema. So, yun lang ay yung problema, no? Nakita nyo, sobrang lakas ng usok, no? So, grabing baho. Okay, so, babaklasin ko muna mga bro, yung mga cover. At share ko na lang sa inyo mamaya kung ano ang dapat natin gawin at ano ang dapat palitan. Okay, dito mga bro, kailangan tanggalin natin tong takip sa timing, no? So, kailangan bago natin baklasin itong sprocket ng cam chain, siguraduhin natin na naka-timing sa loob, no? Ayan, para pagbalik, so, may babalik natin sa dati. Kasi mayroong nagtatanong, simula lang daw nung pinalitan ng piston ring, so, hindi na siya humahatak ng maayos, no? Kumbaga pa wala na siyang hatak, no? So kasi minsan nagkakaiba pagbalik ng timing. Okay. Ayan. So siyempre mga bro, pag nagbaklas tayo ng cylinder block, sisilipin natin mga bro yung liner, no? Ayan, sisilipin natin kung mayroong damage o wala. So tulad nito mga bro, malinis pa yung liner, wala pa siyang damage. So ang papalitan natin dito mga bro ay piston ring lang mga bro. Okay? So kaya mausok mga bro, no? Dahil sagad na sa carbon, no? At pudpud na rin yung piston ring. Ayan. No? So dahil sa kapal ng carbon, ng dumi na kumapit sa piston, nag-stack up na rin yung kanyang oil ring. Ayan, kumapit na, dumikit na, no? Kaya sobrang usok na nung makina kapag pinapaandar. Okay? So, gagawin natin dito mga bro, linisin lang natin ng maigi yung piston at linisin natin yung maliliit na butas dito sa ilalim ng oil ring kasi mayroon niyang maliliit na butas yung dinadaanan ng langis para hindi siya mag-overheat. Okay? So, kasi pag hindi natin nalinisan yung mga bro at ikinabit natin ang piston ring,
saglit lang mapupudpud yung piston ring kasi walang langis, no? Mag-overheat siya. Kaya sabi nung iba, sobrang init daw nung makina. Ayan. So kasi walang langis na pumapasok doon sa piston. Ayan, no? So mayroong maliliit na butas. So lilinisin natin yan mga bro, no? Kailangan walang dumi or carbon na nakabara dyan. Okay? Okay, so nilinisan ko na yung piston mga bro. Ayan, malinis na, no? Kitang-kita na yung butas, no? Wala nang bara. Okay? Kaso, wala akong mabiling piston ring lang, no? Wala akong mabiling piston ring. Okay, nabubulol na ako. So, ang gagawin ko ngayon mga bro ay palit na lang ako ng piston kit, no? So yung piston kit ay kompleto na yan mga bro. May piston na, piston pin, piston lock at piston ring, no? Isang set na yan. Okay? So yun na lang. Mas maganda mga bro dahil yung piston ay bago. Okay, so dito mga bro sa piston, paglalagay ng piston, itong may palatandaan, ito yung nasa exhaust banda, no? Ito yung nasa exhaust tapat, no? Kasi mayroong naglagay na ito nasa taas, nasa intake. So baliktad yun mga bro, no? Hindi yung tama. So sabi nila kasi nasa top. Hindi lahat ng palatandaan ay naka-top, no? Meron din yun sa ilalim. So dapat ganon ang posisyon. Ito exhaust, so ito ay intake. Yan. So dito lang makikita nyo, ito mas malaki yung uka at mas maliit ang uka dito. So kasi ito yung nasa exhaust, ito yung nasa intake, ano? Meron kasi ako na buksan, nabaliktad ang kabit, ganon. Ito yung nasa taas, yung sa ilalim. Magkakaroon ng lagitik yun mga bro, no? Kasi tatama yung barbula doon. Hindi siya eksakto sa kawang. Ayan. Sa uka. Okay? So paglalagay ng piston ring naman mga bro, ayan, papakita ko rin sa inyo. Ayan. So yung oil ring, ganyan ang posisyon. Ayan. So lalagay natin yung dugtungan dito sa tabi. Ayan. Para kontrolado yung langis na papasok. Kasunod niyan ay yung ito. Ito kasi expander ng oil ring. So, ito yung pinaka-oil ring. So, yung dugtungan yan mga bro, ililihis natin yan. Yan. Ganon, no? So, sinishare ko lang to sa inyo para kahit na kayo na yung magpalit ng piston ring, so, meron na kayong alam, meron na kayong idea. Yan. Tapos, yung isang oil ring naman, kabila, dito yung isang dugtungan. So, itong isang dugtungan, dito natin ilalagay sa kabila. No? Yan. So, kabilaan. Huwag natin papantay-pantayin mga bro. So kasi mayroon nagkabit na yung dugtungan pantay-pantay. So tapos nagtataka siya ba't may usok kahit bagong palit ng piston ring. No? Kasi pumapasok yung langis doon. Ayan. So release natin yung ito yung piston ring. Ayan. So nakalihis yung mga dugtungan yan mga bro. No? Ayan. So ito yung compression ring. Ito yung pinakatap. Yan, dito naman natin ilalagay sa gitna. Dito natin sa gitna ilalagay. Ayan. Kailangan. So, yung bawat dugtungan mga bro, 1, 2, 3, 4. Ayan, kabila-kabila. No? Okay. Okay, so huwag kakalimutan yung lock dito, no, ng piston pin. Kasi okay, so magsasalpak na ako ng cylinder block, no? So hindi na rin ako nagpalit ng bis gasket dahil ayos pa naman yung bis gasket, no? Wala pang damage at nilagyan ko na lang ng virgin gasket. Ayan. Okay. So yung ginagawa ko mga bro, no? Iwas gastos pero
garantisado. Okay mga bro. So garantisado yan mga bro. Kasi alam ko naman yung okay at hindi na okay. So kaya nga sinishare ko sa inyo mga bro, no? Kasi mayroon nagtatanong sa akin kung kapag nag-top overhaul daw kung magkano aabuti ng gastos, no? So sabi ko abuti niya ng mga 3.5, pinakamalaki. So sabi niya sobrang ano daw pala, mahal, hindi raw kaya ng budget, no? Pero kung ako ang gagawa mga bro, titingnan ko kung ano yung mga parts na dapat palitan saka hindi na rin kailangan palitan para iwas gastos, no? So ang totoo niyan mga bro, sa 1.5 pwede ka na mag-top overhaul. Okay? So share ko lang din yun sa inyo mga bro, no? Okay. So naisalpa ko na yung cylinder block. Ayan, so nakatap yung piston at nakatap din yung timing doon sa flywheel. Okay? So tingnan niyo yung piston mga bro, no? Kung paano yung position. Ayan. Ayan. So ganon yung ibig kong sabihin mga bro, no? Nasa ilalim yung mayroong mark, no? Ayan. So, kasi yun yung dapat doon sa exhaust. Okay? Cylinder head. Ayan. So, dito sa cylinder head mga bro, ayan. So, hindi na rin ako magpapalit ng valve seal, no? Hindi ko na yun papalitan. Kasi, okay pa naman yung valve seal nito mga bro, no? Ayan. So, paano malaman kung okay pa yung valve seal? Okay? Pag sinilip natin dito sa intake mga bro, doon sa loob, makikita natin yung barbula. So, pag nakita natin basa, ibig sabihin, kailangan nating palitan ng valve seal. Pero pag dry, tuyo, ibig sabihin, okay pa yung valve seal mga bro. So, ganon din sa exhaust. Ayan. Pag nakita natin yung ilalim ng barbula mga bro, ay tuyo pa, kahit hindi ka na magpalit ng valve seal. Kasi okay pa yan yung valve seal. At ang number 1 na palatandaan mga bro, sa una pa lang paandarin mo siya. Para nakakasigurado kang walang singaw yung barbula. Pag pinaandar mo yan, na napakaganda ng minor, ibig sabihin walang singaw yung barbula, no? Maganda pa yan. Pero pag wala na siyang minor, ibig sabihin singaw ng barbula, kailangan mong baklasin yan at palitan ng valve seal at i-carbonize at mag-valve grind, no? Ayun. So, sinishare ko lang yan sa inyo mga bro ha, para magkaroon kayo ng idea at dagdag kaalaman. Pag nag-ayos kayo ng motor nyo, sigurado, no, garantisado, pero iwas gastos. Okay? Okay, ayan mga bro. So, nilinisan ko na yung cylinder head, no? Tinanggal ko na yung makapal na carbon. Ayan, so malinis na siya mga bro. No, pero hindi na ako nagbaklas dahil para makaiwas sa gastos, hindi na ako nagpalit ng valve seal. Dahil nakita ko na okay pa naman yung valve seal. So masasabi ko lang mga bro, kasi meron talaga iba na mahilig mambas. Sinishare ko lang to para dun sa mga kapos sa budget. So alam nila yung gagawin mga bro, no? Na kung paano sila makapagpaayos ng motor at makatipid sa mga bilihin. Ayan. So pero sa akin, tinitingnan ko yan na para sigurado mga bro, para garantisado. Ayan. So pero dito kasi, pag sinabi nung may-ari mga bro, kahit ayos pa yan, kahit tiningnan ko na okay pa yan, pag sinabi ng may-ari na gusto ko ng palitan ng original, palitan ng bago, okay mga bro, nandun ako, papalitan ko yan lahat, ininsin lahat, gagawin ko, no? Kung yun ang gusto ng may-ari. Pero pag yung may-ari nakiusap sa akin na, kuya, ano kayang dapat ko dito? Kasi kulang ako sa budget eh, gusto kong mapaayos yung motor ko. So yun ang sasabihin ko, titingnan ko kung anong dapat palitan. Kung hindi na kailangan palitan, kung okay pa naman, so
okay, yun, hindi na natin palitan para hindi ka na magastusan ng husto. Okay? So, ganun lang yun mga bro. Kasi maraming nambabas dyan, mas magaling. Binila, bakit hindi ganito, ganun? Hindi pinalitan, hindi nilinis, hindi tinanggal, hindi, okay? So, sinabi ko lang para maintindihan ng lahat. Okay, pero mamaya mga bro, papakita ko po sa inyo mga bro, no? Pag napaandar ko, share ko sa inyo, papakita ko sa inyo, no? Tingnan natin kung may usok pa o wala na, no? So, ang pinalitan ko lang dito ay piston kit. So, yun lang, no? So, kasama na rin pala yung langis. Kasi, yung langis niyan paubos na. Kaya, mag-change wheel na lang ako. Okay? Okay. Salpak na natin yung so may kulang pa yung kanyang guide sa ilalim. Ayan, na tuloy. Okay, lagay muna natin yung guide. Okay, bago yung gasket. Ayan. So, laging tandaan mga bro, ako po ay nagsishare lamang, no, ng aking diskarte. No, hindi po ako nagmamagaling. Ayan, kasi maraming nambabas na mas mahuhusay pa, magagaling. Okay. Mayroon nagsabi na ba't hindi man lang tamad daw kasi hindi man lang nilinisan yung makina. So, mayroon talagang ganun mga bro. Pero sabi ko naman mga bro, depende yan, no? Sa kagustuhan ng may-ari. So, dito sa amin mga bro, mayroon din ditong mga motor. Kahit magsalamin ka pa sa makina, no? Ganun kakintab ang makina, ganun kalinis ang makina. So dito kasi pag yung motor tulad nito mga bro, apurado yung may-ari, no? Wala na siya, oh. Pero ang importante lang malinis yung loob ng makina, no? Okay. Tulad nito mga bro, no? Gustong matapos agad kasi magbibiyahe pa yung may-ari ng malayo, maglulong distance. Kasi importante daw, meron silang lakad, no? So, kailan pa ba natin dito mag-brush, maglinis, mag-washing, diba? Yan mga bro. So, maraming salamat yung sa mga nagbabas at least nakakapagbigay din ako ng komento ko para makapagpaliwanag, no? Yan, malapit na mga bro, no? So, malapit na matapos mga bro. At mapapandar ko na at isi-share ko sa inyo, papakita ko sa inyo mga bro, no? Gaano ka garantisado mga bro yung sinasabi ko, no? Muna ako mga bro, no? Para mas the best, no? Mapalitan yung maraming langis sa loob. Halos wala nang langis mga bro, no? Ilang kutsara na lang yung natitira. Okay, ayan. So, natapos ko ng buuin mga bro, no? Naikabit ko na lahat. Kaso lang, wala pa yung air cleaner, yung airbox at tambutso, no? So, mamaya ko na ilalagay.
So pwede na rin nating paandarin yan mga bro, no? Ayan, so nilagyan ko na ng langis, bagong langis. Ayan, magpapaandar tayo ngayon mga bro para makita natin kung may usok pa ba o wala na. Okay. So kaya hindi ko muna ikinabit yung tambutso para mas makita natin, mas sigurado na makita natin na wala nang usok lalabas dito. Kasi yung tambutso niyan mga bro, pagka umusok na yung motor, yung tambutso nagkakaroon ng langis sa loob. Kaya pag pinaandar mo na may tambutso, nagkakaroon ng usok yan doon sa tambutso. Kaya mas mabuti pa, paandarin muna natin na walang tambutso. Okay? Okay, start natin mga bro para malaman at makita. Kabit natin yung airbox mga bro. So yung airbox pala mga bro, nilinisan ko na rin ito mga bro, no? Importante din yan mga bro, kailangan maging malinis yung air filter para hindi madadamage yung piston ring. Okay mga bro, ayan, so ikabit ko na yung airbox at naikabit ko na rin yung tambutso. So papandarin natin ngayon ulit mga bro, no? Para marinig natin yung under ng makina at makita natin ulit kung mayroon siyang usok doon sa tambutso o wala. Okay, so start natin. Ayun. Okay mga bro, ayan. So try natin biratin mga bro. Mayroon siyang usok mga bro, no? Doon sa tambutso lumabas. So ganun talaga mga bro. Kasi mayroon yung tulad sinasabi ko kanina, may langis yan mga bro na nasusunog, no? So pero hindi na siya katulad kanina, no? Na kahit minor lang ganon, grabe yung labas ng usok. Ayan. So kanina naman pinakita ko sa inyo, pinandar natin na walang tambutso, binirit natin, wala na rin siyang usok, no? So okay na mga bro. Ayan. So kanina nga sobrang taas ng minor, no? Wala sa tono yung karburador. Sobrang nakasarado yung kanyang air adjuster, no? So niluwagan ko lang siya ng mga 2.5, no? Tinaasan ko muna yung idle bago ako nag-adjust ng air adjuster. Ayan, 2.5 paluwag, no? So nasa 3.5 yun kanina, kaso lang ibinalik ko siya ng konti. Okay mga bro, saka ko binabaan yung kanyang pinaka-idle, yung pinaka-minor. So ngayon mga bro, napakaganda na ng handar. Wala na rin siyang usok na
binubuga. Kaya ayun mga bro. So yun lang mga bro, no? Ang pinalitan ko ay piston kit lang at saka langis, no? Ayan, so yung piston kit ay nagkakahalaga ng 650, sabi natin 650. At ang langis naman ay nagkakahalaga ng 280. Ayan, so ang labor natin dyan mga bro, 500. So kukumputin natin mga bro, magkano lang inabot, diba? So, pero kung halos lahat ng pisa diyan pinalitan natin, pati gasket, lahat na kung ano, baka kulang ang 3,000 diyan. Sabi natin 2,500 na lang, di ba? Malaking diferensya na 'yon mga bro. Okay. So, off na natin mga bro. Ayan, i-share ko na naman sa inyo ang mga diskarte ko mga bro. So, nag-share lang ako para magkaroon lang kayo ng idea at dagdag kaalaman. Okay, at sa mga taong patuloy pala na nanonood sa aking video, no, at nagtitiwala sa aking kakayanan, no, yung mga nagko-comment, nagtatanong, so pati na rin doon sa mga nambabas, so salamat sa inyo, no, kasi siyempre kung wala yung nambabas, kung mayroon man tayong pagkakamali, hindi natin maitutuwid. Kaya sa inyo, sa lahat-lahat, no, na sumusuporta sa aking YouTube channel, Kuya Bert Channel, maraming salamat sa inyo. Ayan. At dito sa mga mekaniko na nandito sa bayan ng El Nido, no? Yan sa Diwil, no? Bagong Bayan, Ditnay, saan pa ba? Dito sa Kurong-Kurong, yan, may maraming mekaniko dyan, may shop dito sa Nasigdan, no? Di ko na isa-isang pangalan kasi ang dami na rin ninyo. So lahat ng mga nagpapagawa dito sa akin, nagpapapress, nagpaparibor, ayan, nagtitiwala sa aking gawa, sa aking trabaho, sa aking kakayanan. So maraming salamat sa inyo mga bro, no? Tsaka dun sa mga nagpapa-shoutout, so pasensya na kung hindi ko na sa shoutout kasi sa dami na rin. Minsan nga mayroong nagko-comment, hindi ko na rin nare-replyan. So isa lang talaga ang masasabi ko sa inyo. So maraming salamat sa inyong lahat. Yan. So hanggang dito na lang aking video. Sana ay nakapaghatid naman ako sa inyo ng dagdag kalaman at ideya. Bye bye.